Mga anak apo, good morning. Mayroon na naman tayong bagong kaplag na kwento na kilalang mo sa buong mundo. Kahit kayo narinig na ninyo itong ngalan na ito. Ang ngalan nito ay si Alexander. Alam na ninyo yun mga anak apo. So dito yung title niya, Why was Alexander called the Great? Pakinggan ninyo mo na English mo na to Mamaya rin ako sa Tagalog. Si Alexander the Great, kaya tinawag pala to siya Great kasi matapang. Oh Lord Jesus, kaya ito. Si Alexander born in 356 BC. Alexander was the son of Philip II of Macedon, the king of a small state in the north who had conquered all Greece. Kipaglaban to sila. At the age of 20, bata pa, Alexander became king. Naging hari din pala ito. After his father's death, and set out of once on his own path. At conquest, assembling a large army, he marched into Asia, quickly overcoming the Syrian Empire, Pomysia and Egypt, where he founded a city which still bears his name, Alexandria. The following year, Alexander whipped through Mesopotamia and on into the Persian Empire, victorious there. Also, he led another army into India. A rebellion then occurred back, and the Persia and Alexander returned to Babylon. He died there aged only 33 in 323 BC. Having created on the empire spanning most of the known world. Biro mo ito. Kaya pala to tinawag siya mga anak matapang. Kaya mag-explain lang tayo ng konti dito. Kaya mga anak apo, sa binasa natin na mga karanasan itong mga ito. Mga matapang talaga to. Kaya itong si Alexander bata pa matapang na. Kaya tinawag pala siya na the Great. Kaya matagal na nga ito na panahon. Kita natin na natao pa to ng 356 BC. Itong si Alexander. Pero well known to sa buong mundo. Kilalang kilala natin siya. Kahit sa pangalan lang kilalang kilala na. Kaya ito siya isang anak ni Philip II sa Macedon, na isang hari sa lugar na maliit lang ito na lugar kung saan sila nakipaglaban sa mga taga-Greece sa taon ng 20 edad pa lamang ito si Alexander. Kaya sa katapangan itong bata na to, talagang gumawa siya ng nagtipon-tipon siya sa mga army. Ang daming mga army na ginawa niya, mga hukbo na para sila na makipaglaban. Labanan ito. Nakipaglaban sila, nagtipon-tipon sila at nagmarcha sila tungo sa Asya at nagtagumpay sila doon. Pero sa kanilang pagtagumpay, mayroon siyang pagtitiis o nagbabata. Alam ninyo yung nagtitiis o nagbabata. Kumbaga talagang naghihirap siya. Kaya talagang dahil sa katapangan niya, itong bata na to, nasumpungan niya ang siyudad kung saan siya umiyak. Doon niya umiyak siya, na tinawag siya na Alexandria. Kaya sa sunod na taon, naganap naman yung labanan nila sa Persia. Na si Alexander naman bumalik sa Babylon, na kung saan doon siya namatay sa edad ng 33. Noong BC 323 BC pa ito.
Matagal na nga ito mga anak. Kaya ito, ginagawa ito ng mga imperya, parang sinaklawan nila sa buong San Sinukob. Kinuwento to ng mga imperyo, mga empire. Kinuwento nila to yung karanasan sa pangyayari ni Alexander. Kaya mga anak apo, isa itong babala rin sa atin ngayon. Tama rin itong nangyayari. So, malalaman natin bakit itong si Alexander bata pa matapang na. Dahil tinuruan sa ama na, kasi ang ama niya yun ang pinaka nila leader. Kaya talagang ang mga anak rin talagang susunod sila kung ano yung ginagawa ng mga magulang, ganon din ang gawa ng mga anak. Kaya isang babala ito sa atin mga anak apo, na yung ating mga anak turuan talaga natin na hindi sila maging matapang, kailangan sila mapakumbaba, mahinahon, mapagtiis. Ito talaga yung gusto ng Diyos sa atin. Para humaba naman yung buhay natin, huwag tayo maging matapang. Kasi pag matapang ang tao, talagang walang mangyayari sa buhay. Kaya hindi mo matamo yung buhay na walang hanggang na hinanda ng Panginoon sa atin. Kaya isa rin to parang tularan na hindi tayo gumawa talaga ng ganito sa mga pangyayari na ginagawa ni Alexander. Kasi bata pa lang siya, 20 years old, bata pa yan. Matapang na. Ginagawa na niya yung mga pakipag-away. Siyempre, kung sundalo ka, makipaglaban ka, yung mga matapang, mabuti. Dito naman, hindi naman siya namatay sa labanan. Kundi, namatay talaga siya sa edad na ito. Wala namang binanggit kung may sakit. Basta namatay lang siya noong 323 BC. Na ito yung, kumbaga, inano lang ng mga imperyo na kumbaga kinuwento nila ito na para malaman ng buong San Sinukob sa nangyari kay Alexander na bata pa lamang siya, matapang na. Kaya mga anak apo, kailangan talaga natin sumunod sa gusto ng Panginoon. Ano yung buhay na ito? Pag matapang ka, sikat ka, mayabang ka, ano mangyayari sa iyo? So talagang hindi ka magtagumpay sa buong mundo. Kaya mga anak apoy, ito talaga isa to na natin tingnan na ano ang mangyayari kung tayo ay super tapang na hindi talaga kaya natin, na matapang ka bata pa kahit na marami kayo, pero talagang hindi magtagumpay ito kasi hadlangan talaga to ng Panginoon. Ayaw niya yun mga rebellion na mga tao na pasaway sa mundo. Kaya ang Panginoon talaga lagi nagpaalala sa atin mga anak apo. Na mga bata pa lang na ang ating mga anak, lalo ng mga lalaki, kahit babae, kailangan supilin na natin yung mga hindi kaaya-aya sa paningin ng mga tao sa buong mundo, sa pagtingin ng mga tao na hindi talaga kaaya-aya, na matapang, magulo. Kumbaga, ikaw yung nagsimula ng kaguluhan ng mundo. Hindi yon. Ayaw ng Panginoon yon. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon sa pamumuhay na wasto. Kailangan masunurin, mapagtiis, mapakumbaba. Kaya kailangan natin yung kapalaluan natin, ibaba natin yung ating mga sarili. Walang mangyayari ito kung matapang tayo. Kaya salamat sa Panginoon na talagang tinuturuan tayo na habang dito pa tayo sa mundo, namumuhay tayo bilang mga tao, sumunod tayo sa kagustuhan ng Panginoon na kailangan tayo magpakumbaba, mapagtiis, hindi palalo, mahinahon. Kaya ang buhay natin ay tatagal. So magtagumpay tayo sa mundong ito at matamo natin yung buhay na walang hanggan na hinanda ng Diyos para sa atin. Kaya mga anak apo, dito na lang ako, shout out
sa lahat sa inyo na nakikinig ngayon, mga bago man o mga datihan na mga kaibigan ko. Salamat sa inyo lahat na walang tigil na pagsunod sa aking page. Kaya praise the Lord sa inyong lahat na malapit na yung natin, mga sa mundong kasiyahan. Wala naman tayong di naman mangyari na baguhin natin ang mundo. Salamat sa Panginoon na ang ating Panginoon ay talagang nakisimpatiya siya sa atin dahil siya rin ay nagkatawang tao naman. Kaya nakisimpatiya siya sa mga tao na siyempre kung kahit di niya gusto, nakiisa na lang siya sa atin. Pero praise the Lord na ang ating Panginoon ay mapakumbabang Diyos na lagi nag-alaala sa atin at nag-iingat sa lahat ng bagay, lalo na sa anumang mga kaguluhan ngayon sa mundo. Kaya kailangan natin ang panalangin, mga anak apo. Bye-bye! Bye-bye sa inyo lahat. Praise the Lord. Amen.